back to T3 dito sa TV5. Okay, andito po sa ating studio ngayon ang ina po ng isang minoridad na binugbog daw ng isang pulis Kapatid. na lasing. Kapatid, po, excuse me. Okay. kapatid. Oo. Ma'am, ano pong pangalan niyo po, ma'am? Rosemary Buesa po. Si Rosemary Buesa. Okay. Ang pangalan po ng kapatid niyo ay si Feliciano Jr. po. Feliciano. Bakit po binugbog si Feliciano raw? Lasing po yung pulis. Bali po dalawa po sila magkapatid. Pinagtulungan yung anak niyo? Yung kapatid ko po. Yung kapatid niyo? Yung bali po si... Diba ito yung Berto po, yung Kontong po, nakaganon po sa lig ng kapatid ko. Tapos po si PO1 po, nakaganon naman po sa kamay ng kapatid ko. Okay. Tapos po, ang ginawa po niya, nung kinukuha ko po sa kanya yung kapatid ko, siya pa po magpapablatter, hinatak niya po papuntang barangay. Bakit nga po lang muna binugbog yung kapatid mo? Walang dahilan lang, nakita nila binugbog. Nanita lang po na curfew ay daw po. Ano no? Eh kasama ko po yung kapatid ko nung Ilang taon yung kapatid niyo? 15 anyos po. Kasama mo? Opo. O di, pag may kasamang magulang o guardian, exempted dapat yun. Dapat. Kasi po hindi po kami nasa labas eh. Patok lang po, bali yun eh. Tapat lang po ng tindahan eh. Sige, okay. Sige, nasa kabilang linya si PO1 Cosmos Pedrosa Reyes ng Regional Public Safety Battalion NCRPO. Magandang gabi po sa inyo, Sir PO1. Sir, Idol, magandang gabi ko, Idol. Yan. Sir, bakit po kayo nang bugbog daw, Sir? Nung bata? Sir, actually po, sir, yung kaso po na yan, nasa fiscal na po. Okay. But, kasi ma'am, sir, yung istorya po na yan kasi, sir, nagawa kasi ako ng senaryo dyan eh. Actually, sir, bilang kasi, yung bata na yan, is kinakapatid ko yan, inaanak ng tatay ko. Alas 12 ng gabi, nakatambay. Talamak ng gulo sa lugar namin. Bilang isang police officer, inaayos ko lang sila. Wala namang masama rin, sir. Although na, sige, nakasita ko sila. Kaso wala, sir, ito yung kapatid niya, nagre-reklamo sa akin, sabi na saktan ko raw. Pero totally, sir, wala namang pong pananakit nangyari. Kasi, sir, yung bata nung inakap ko pa yan, sir, tapos dinala ko sa barangay. Pinamedical ko pa yan, sir. Tapos dinala ko sa presinto. Pagdating po namin sa presinto, sir, sinol po ako ng mga pulis doon, pumayag po. In good faith po ako, sir, sumurrender ako sa mga pulis doon. Okay, para mapakita ko lang na wala akong kasalanan. Excuse me po, P1. Ma'am, totoo ba kinakapatid ni P1? Kinakapatid po niya. Okay. Tapos pangalawa, nasabi ko kanina lamang ni na Odette, inamin mo sa kina Odette na pasaway din talaga yung kapatid mo. Pero sa akin po, sir, okay lang po sa akin. Tapos ngayon pangalawa po, ma'am, na background, ito, medyo walang kinalaman nito sa inyo, walang kinalaman kung totoo sa kaso. Kayo ho ay dating... Ay, hindi po. Hindi po, sir. Hindi. Yan po ang hindi ko po anin sa inyo. Amin ko po sa inyo, umiinom ako ng ninigarilyo ko, pero hindi ko po ginagamit, hindi po ako gumagamit niyan. Okay. Kahit po ipatest niyo po ako ngayon. Okay, hindi. Kasi yun ang... Opo. Nasaan ba si Odette? Sa background. Sa background. Kine-check ko kasi namin yung mga tao. Nanay pala, nanay. Nanay po, Nanay. Sorry, nanay. Oo. Okay. So ngayon po, itong bilang kinakapatid, may pwede si P1. Oo. Okay? Na ilayo sa kapahamakan yung kanyang kinakapatid. Pero sir, pwede po bang manita siya? Ngayon, ang masama lang ho doon, talaga nanakit siya. Hindi mo. Tsaka po may dala pong baril yan, sir eh. Hindi, pag pulis talaga dapat may baril ang pulis. Kaso po hindi naman po naka-duty, tsaka po naka-civilian po eh. Nakasibilyan siya. Opo, lasing po yan ng gabing yan. Lasing. Kinakapatid niya, tol Rapi. Oh. Hindi kasi kinakapatid niya, siyempre, gagabayan niya yun. Hindi po ngayon po, nakikilala po nilang kinakapatid kasi po, nandito na po ako. Pero po kung hindi po nila kami makikilala ng kinakapatid, kamag-anak sa lugar na yun, o ano man po, kung hindi po kami gagawa ng aksyon. P1. Oh. Ano po? Nung at ordinary Pagbabanta times, pa nga po hindi mo ngayon na sila kilala. Ngayon, dahil nagsumbong na, all of a sudden, kinakapatid na. Ay, di naman po, sir. Di naman po sa ganun, sir. Kasi po, actually, sir, yung pamilya na, sir, parang kamag-anak na po namin talaga. Kung ibibigay niyo po sila, yung halos yung mga pinsan niya, halos nagninong-ninong na kami. Ito nga lang nakarag, kinuha pa kami. Ito, P1, ano? Sir, opo. P1. Alright. Opo. Sabihin mo na lang gusto mong sabihin, pero the fact of the matter is, nabugbog itong kapatid niya at ang magpapatunay yan ay medical legal certificate. At dahil dyan, masasampahan ka ng kasong child abuse, pananakit, physical injury, at masasampahan ka ng kaso na Napolcom.
Kailan Apo, sir. masasabi ko sa inyo? Sir, okay lang po, sir. Kasi, actually, sir, inantay ko na din yung resolution ko sa fiscal. Pag inantay ko lang, sir, yung affidavit na darating sa akin para masagot ko yung reklamo nila. Kasi, sir, in good faith naman ako, sir, eh. P1, kita mo, Opo. patas ako ha, P1, nakita mo naman, di ba? Matapos kita makausap, kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya, makasalanan ng kapatid niya. Pero, still, inambugbog ka, P1 eh. Itong papeles mo paputurin na nabugbog mo yung bata. Dito Sorry, mayayari sir, ka. talaga. Sir, Wala pong sir, hindi magsinungaling itong doktor sa aking ospital. Nabugbog yung bata. Dahil dyan, sir, Opo, sir. kung ako sa'yo, kumuha ka lang ng magaling mo abogado dahil Apo, sir. maipit ka rito, padre. Maipit ka Opo, sir. talaga. Opo, sir. Matibay na ebidensya to. Okay? Opo, sir. Opo, sir. Sige, okay. Sir, maraming po salamat, sir. Mapagpalayang gabi po. Opo. Okay, so ma'am, sasamahan namin kayo at Sir, meron bata pa po, sir, pati pa po yung sa Women's and kapatid. Children's Desk. Pagkatapos po sa Women's and Children's Desk, sa NAPOLCOM, doble, criminal at saka yung administratibo. Okay po? Sasamahan niyo po ako, sir. Sasamahan po namin kayo. Yes, ma'am. Okay, yan po ang 30 minuto action na mismo. Magandang hapon, ako po si Rafi Tulfo. Salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan po ni Ben Tulfo na papasok na ho bukas. Ako po si Erwin Tulfo. Hanggang bukas, ito po ang T3, ang bumangga. Di ba? Erwin kay Rafi at kay Ben Tulfo, lagot ang mga